Hi everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Sakatanan, magatid sa inyo ang mensahe ng Diyos sa oras na ito. Purihin ng Diyos. So it is a great privilege na tayo muli makapakinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay napakalaga sa atin bilang mga anak niya. Dahil sabi nga ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Amen. Purihin ng Diyos. So ngayon ay pagpapatuloy po natin ay ikalawang bahagi na ating pinag-aralan about living a spirit-filled life. Basahin natin muli, basahin natin ating Bible sa Book of Galatians 5:22 to 23. So kung kayo po may Bible, sa ibroon, ngunit ang bunga ng Espiritu ay ano? Nakalagay doon, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kainahunan, tapatan, pagpipigil sa sarili. So, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? So, purihin ang Panginoon. So, yun po yung ating pinag-aralan about living a Spirit-filled life. So, nung nakaraan ay nakapagbigay pa ako ng tatlo. Okay? Tatlo po na pamumuhay. Paano tayo mamuhay sa espiritu, puno ng espiritu, o living in the spirit-filled life. So in our short recap, ano yung number 1? Para natin makalimutan, surrender to God. Amen? So ibig sabihin ng buhay na nabubuhay na puno ng Holy Spirit, laging nakasurrender tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, nandun yung ating pagsusuko ng ating buong buhay sa Panginoon. Sabi sa Romans 12 verse 1 and verse 2 and Galatians 2 verse 20. Napaganda po yung declaration ni Apostol Pablo, at sa Book of Matthew 16:24. Yun po yung unang-unang nabanggit natin nakaraan. And the second na pamumuhay sa puno ng Holy Spirit, prayer and intimacy. So napakahalaga ang buhay natin ay puno ng panalangin. Cultivate a life of prayer and intimacy with God. Philippians 4:6 and 7. At siyempre, ang buhay ni Jesus ay very prayerful. Mark 1:35. Purihin ng Diyos. James 5 verse 16. Pag tayo ay prayerful, sabi nga, ang panalangin ng taong matuwid ay nananaig. Sinasagot ng Panginoon. Purihin ng Diyos. And the third nating tinalakay ng nakaraan is about obedience to God's Word. Amen? So, yun yung pamumuhay sa Espiritu. Hindi masuwayin, kundi masunurin sa salita ng Diyos. John 14:23, nabanggit ko po sa inyo yung triple blessing. Pag masunurin tayo sa Word of God, ano yung triple blessing? Doon sa John 14:23, ang triple blessing doon, ang sabi roon, my Father will love them. Yung number 1. And then the second is, we will come to them. Yan. And the third is, make our home with them. Ano ibig sabihin niya sa Tagalog? So, pag tinutupad natin, nasunod natin si Lord, sabi ng Panginoon, iibigin siya ng aking Ama. Pangalawa, kami tatahan sa Kanya. At ang matindi roon, mananatili sa Kanya. Yun ang pinakamatindi, mananatili. Kaya kailangan maging masunurin tayo. Yun ang pamumuhay sa puno ng Holy Spirit. James 1:22. So sinasabi ng Panginoon, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Okay? Ngayon, pupunta na po tayo sa pang-apat. So ano po yung pang-apat? Fruit of the Spirit. Amen? So siyempre, pag namumuhay tayo sa Espiritu, so anong nag-ahari sa buhay natin? So, dalawa lang naman yung naglalaban. Fruit of the flesh, o bunga ng laman. Fruit of the Spirit, bunga ng Espiritu. Ano ba yung bunga ng laman? Okay? O lust of the flesh, found in the book of Galatians 5:19 to 21. So bago dumating ang verse 22, Galatians 5:22, meron mo ng Galatians 5:19 to 21. Ano ba yung nakasulat sa aklat ng Galatia 5:21? Kung kayo po ay
may banal na kasulatan. So, pwede nyo pong buksan kung anong nakalagay doon sa verse 19 and 21. Yun yung bunga ng laman, lust of the flesh. Ano sabi roon? Hindi makakaila ang mga hilig ng laman o gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapuot, sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkagalit-galit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Tiknot, yung nabubuhay sa laman, ang sabi niya, binabalaan ng Panginoon. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karyaan ng Panginoon. So, yun po yung natawag na gawa ng laman. So, ayaw ng Diyos yung ganong pamumuhay. Ang gusto ng Diyos yung pamumuhay sa Espiritu. Ano naman ang pamumuhay sa Espiritu? So, kapag namumuhay tayo sa Espiritu, namumuhay tayo Spirit-filled life, so anong makikita sa buhay natin? Ano ang magmamanifest sa buhay natin? Okay? Kaya nga ang paalala ng Diyos sa atin, strive to cultivate the fruit of the Spirit in our lives. Amen? So, ano yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kapag tayo nabubuhay, Spirit-filled life, napupuspos tayo ng Holy Spirit. Amen? Kaya kahit maraming makukulit sa buhay natin, maraming nananakit ng damdamin natin, inaaway, may umaaway sa'yo kahit wala ka namang ginagawa sa kanila, marunong ka pa rin magmahal. Umiiral pa rin sa puso natin yung pag-ibig. Amen? Sabi nga, natutunan ko, kung gusto mong wala kang kaaway, sabi nga, to get rid of an enemy, try the weapon of love. Para maiwasan nung magkaroon ka ng kaaway, subukan mong gamitin ang sandata ng pag-ibig. Amen? Kaya napaka-importante yung love. Yun yung fruit of the Holy Spirit. Pag wala yung Espiritu sa buhay natin, di tayo namumuhay Spirit-filled life, maghahari sa puso natin ay hinanakit, sama ng loob, galit. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya napaka-importante mamuhay tayo Spirit-filled life. Amen? Ang pag-ibig ay napaka matinding sandata yan. Sabi nga, ang pag-ibig ang nagtatakip ng maraming kasalanan. Amen? Kaya nga, hope, kabisado niyo yung kanta ng papuri singer, pag-ibig lang ang susi ng lahat. So, yan ang susi ng lahat, pag-ibig. Ang susi ng kapayapaan, pag-ibig. Pag may nandyan yung pag-ibig, ang pamilya natin ay masaya. Amen? Walang magliliparan ng mga kaldero, plato, mga kutsara. Walang magliliparan sa loob ng bahay pag naghahari ang pag-ibig. Kaya pairalin natin ang pag-ibig. Strive to cultivate the fruit of the Spirit in your life. Amen? Ano yung fruit of the Spirit? Which is love, pag-ibig. Mahalaga po yan. Love is the foundation of Christianity. Amen? Ang pag-ibig, ang pundasyon ng Kristyanismo. Bakit? The heart of the Bible, John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Amen. Ang pag-ibig ang nagligtas sa atin sa tiyak na kapamakan sa impyerno. Kaya pag tayo nabubuhay, Spirit-filled life, mag-aayos sa atin fruit of the Spirit, magmamanifest sa atin ang pag-ibig. Joy,
Amen? Kahit maraming problema ngayon, tataas ang mga bilihin, marami kang mga bayarin, nakakangiti ka pa rin, masaya ka pa rin. Amen? Maghahari sa atin ng joy. Joy saan? Joy in serving God. Joy in attending church services. Joy in giving. Amen? Hallelujah. So, joy in doing good. Yan, maghahari sa atin yung kagalakan. Hindi tayo nagmumurmur. Hallelujah. That's the fruit of the Spirit. Pag tayo namubuhay, Spirit-filled life. Amen? Peace. That's the fruit of the Spirit. In times of chaos, kaguluhan, meron tayong peace of mind. In times of crisis, meron tayong peace of mind. Kapayapaan sa puso. Magkaguluman ang mundong ito, payapa pa rin tayo. Bakit? Si Jesus ang naghari sa puso natin, the Prince of Peace. Amen? Isaiah 26 verse 3, binibigyan ni Lord ng lubos na kapayapaan ng mga nagtitiwala sa Diyos. Kaya pag mayroon tayong tiwala sa Diyos, mayroon tayong kapayapaan sa puso, sa isip. John 14 verse 27, sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito kagaya ng binibigay ng sanlibutan. Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Amen? Ano bang kapayapaan binibigay ng sanlibutan? Ang sanlibutan, marami kang pera, medyo mapayapa ka. Pero pag naubos na, wala na, magulo na naman ang utak mo. Amen? Patience. Meron tayong katsagaan. Amen? Pasensya. Maraming mga kulit sa paligid mo, may pasensya ka pa rin. Amen? Purihin ng Diyos. Meron tayong katsagaan. Saan? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, paglilingkod ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Kindness. Nandun yung pagiging maawain natin. Sa mga nangailangan, meron tayong pusong maawain. Amen. Goodness. Meron tayong kabutihan. Hindi tayo gumagawa ng masama sa kapwa natin. Hindi natin pinag-aaway-away ng buhay ng may buhay. Hindi tayo naninira ng buhay ng may buhay. Hindi mo sinisira ng kapwa mo, yung pastor mo, kaibigan mo. Mabuting tao ka. Mabuting tao tayo. Yan ang bunga ng Holy Spirit. Pero pagka hindi bunga ng laman ang naghari sa isang tao, anong ginagawa niya? Puro kasamaan. Amen? Kaya napaka-importante linangin natin ang fruit of the Spirit maghari sa buhay natin. Amen? Maging mabuting tao tayo. Bakit? Kasi si Jesus mabuti. Amen? Isa lang ang mabuti, ang Panginoon. Tinanggap natin si Jesus, doon lang tayo naging mabuti. At gusto ng Diyos yung kabutihan na yan ay spread natin. Amen? Huwag tayong gagawa ng masama. Yung gumagawa ng masama ay mga kampo ng Satanas. Amen? So yun po mga kapatid, napaganda po itong paaralan ng Diyos sa atin pag tayo nabubuhay the Spirit, puno ng Holy Spirit. Faithfulness. Meron tayong katapatan sa Panginoon. Tapat tayo sa Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagbabalik ng ating mga ikapo sa Panginoon, maliit, malaki, tapat tayo, binabalik natin yung para sa Diyos. Amen? So hindi lang tayo tapat pag maliit lang binibigay yung tithes natin, kundi kahit dumating sa yung milyon, babalik mo yung para kay Lord, tapat ka. Yun ang nabubuhay sa puspos ng Holy Spirit. Amen? Purihin ng Diyos. So, gentleness, kaamuan, maamo tayo. Kasi si Lord maamo. Yung kalapati, maamo. Amen? So, yun po. Kaya nga, ang Holy Spirit, inahalin tulad sa kalapati. Huwag anong mag-alaga ng kalapati sa bahay mo. Tapos lagi kayo nag-aaway. Lalayas yung kalapati.
Ganon din naman ang Holy Spirit. Hindi siya mananahan sa isang pamilya na laging magulo, laging nag-aaway. Hindi siya mananahan sa buhay ng isang tao na puno ng kasalanan, mabagsik. Kasi ang Holy Spirit, gentle. Ganon din ang ating Panginoon, gentle. Sabi ng Matthew 11:28, "Come unto me, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na papagal, bibigyan luba. Ay bibigyan ko ng kapahingahan, sapagkat ako'y maamo, mababang loob." Ganon si Jesus, ganon din ang Holy Spirit. Amen? And siyempre, lastly, gentleness. Amen? Gentleness or self-control. Yan, mahalaga rin po ang self-control. Marunong tayong mag-control sa sarili natin. Yan yung tinatawag na pamumuhay na puno ng Holy Spirit. Nag-aaral sa atin ang 9 fruit of the Holy Spirit. So strive to cultivate the fruit of the Spirit in your life, in our lives. This love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Found Galatians 5:22-23. Take note, these qualities reflect the character of Christ and demonstrate the work of the Holy Spirit within you, within me, within us. Amen? So, yun po mga kapatid. 5. How to live a spirit-filled life is spiritual discipline. Take note, engage in spiritual discipline such as reading the Bible, prayer, amen, fellowship with other believers, and serving in the church. Mahalaga rin po ito. Spiritual discipline. Marunong tayong magdisiplina sa ating sarili. Disiplinado tayo sa ating pagbabasa ng Biblia, sa ating panalangin, sa ating pakikipag-fellowship, sa ating pagdalo sa church. Hindi na tayo lumiliban sa ating pagdalo sa temple worship every Sunday, pagdalo natin sa ating midweek service every Wednesday, may sa ating panalangin. So take note, these practices help nurture your spiritual life growth or your spiritual growth and sensitivity to the leading of the Holy Spirit. Amen. Kaya mahalaga rin po marunong tayong magdisiplina. Hallelujah. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa book of 1 Corinthians 9:24-27. Ano sabi ng Apostol Pablo? "Alam ninyo mga kalahok, sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manalarong nagkasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon." Amen? Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So yun po si Apostol Pablo, may disiplina sa sarili. Kaya napakalaga, mayroon din po tayong disiplina. So yun yung namumuhay sa Espiritu. Disiplinado tayo sa Espiritu, maging sa katawan natin, disiplinado rin po tayo. Amen? So, kung gusto mo rin maging healthy ang katawan mo, kailangan disiplinado ka rin sa pagkain mo sa araw-araw. Amen? So, huwag kang kain ng kain puro taba, bulalo, puro matatamis, puro maalat. So, delikado po yan. Kaya, kailangan disiplinado po tayo. Gusto rin natin maging malakas, malusog ang ating pangangatawan. At siyempre, para malakas din po ating spiritual life, disiplinado rin po tayo sa ating prayer life, studying, reading the Bible, at yung pamumuhay natin sa kalooban ng Diyos. Amen. Hebrew 12 verse 11 and 13, ano sabi ng Panginoon sa kanyang paalala sa atin sa Hebreo? Sabi ng Panginoon dito sa Hebreo, "No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weakness. Make level paths for your feet, so that
The lame may not be disabled but rather healed. Amen. So siyempre pagka mayroong disiplina, pagdidisiplina ay hindi madali. Yun yung paalala ng ating Panginoon. So hindi madali minsan yung pagdidisiplina. So maaring masaktan ka, kaya nga sabi habang titinutuwid hindi tayo natutuwa. Kung naginagpis, kundi pagkatapos niyon maranasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Amen? Kaya sa amin dahil dito, itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang lumala ang mga paang napilay sa halip ay gumaling. So yun po yung mga reminders sa atin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Okay, so lastly, tapos na po tayo. Walking in faith. Ang isang buhay na nabubuhay sa puno ng Holy Spirit, lumalakad yan sa pananampalataya. Walking in faith is very essential, very vital for us to live a supernatural living. Amen? Take no trust in God's promises. Pag sinabing walking in faith, meaning trust in God's promises. And step out in faith as you follow the prompting of the Holy Spirit. So living a Spirit-filled life requires willingness to take risk and obey God even when it may seem challenging or unfamiliar. Hallelujah. So napakalaga po ang paglakad sa pananampalataya at talagang lumalakad tayo sa pananampalataya. So nandun yung ating pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Nag-step out in faith tayo habang tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So willing tayo to take a risk. Di tayo sigurista. Amen? So ang lumalakad sa pananampalataya, hindi sigurista. Amen? Is willing to take a risk. So 1 Corinthians 5 verse 7 ang reminder sa atin ng Panginoon, walk by faith, not by sight. And Hebrew 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for, an assurance about what we do not see. Amen? So ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. So napaka-importante lumakad tayo sa pananampalataya at nandun yung paniwala natin na mangyayari yung ating sinasampalatayanan na hindi pa natin nakikita. Ang pananampalataya mahalaga. Bakit? Sabi ng Hebrew 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists, that He rewards those who earnestly seek Him. So take note, yung mga may faith, lumalakad sa pananampalataya, ay may reward po yan. Anong reward po yan? Maraming blessing ay bibigay sa iyo ng Diyos. Mga unexpected blessing ay may experience mo. That's my experience. Yung mga sinasampalatayanan ko, nagmamanifest na po. Yung iba nagmanifest na. Amen. So talagang walang imposible sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya napaka-importante lumakad tayo sa pananampalataya. Ako, ang buhay kong ito ay buhay pananampalataya. Amen. Pag namubuhay tayo sa pananampalataya, take note, maranasan natin from nothing to something. Amen. Hallelujah. That's my experience. Naranasan ko na po kung paano magmanifest yung mga sinasampalatayanan ko. Amen. Purihin ng Diyos. Kagaya ni Apostol Pablo, kanyang declaration, sabi, I have been crucified with Christ. I am no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith. Wow. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yan ang dapat maging declaration din po natin, kagaya ni Apostol Pablo. Nabubuhay tayo sa pananampalataya, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo. Take note yung mga verse nitong binanggit ko po sa inyo. These verses encourage us as believers of Christ to walk in faith, to trust in God's promises, even when they cannot see the outcome.
and to rely on His grace for salvation. And living by faith involves believing the unseen, seeking godly earnestly, and allowing Christ live through us as we trust in Him completely. Bonus, empowerment for service. So, ang isang Kristiyanong nabubuhay na po ng Holy Spirit, siya po ay empowered para maglingkod sa Panginoon. Recognize that the filling of the Holy Spirit empowers you, empowers us for service and ministry. So use these spiritual gifts given you by the Spirit to edify the body of Christ and advance the kingdom of God. Acts 1:8, ano sabi ng Panginoon? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem, and in Judea, Samaria, to the ends of the earth. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, paggamit natin yung talent binigay sa atin Panginoon, yung giftings, empowered po tayo ng Holy Spirit. Amen. As we walk, habang tayo lumalakad, napuspos ng banal na Espiritu. Purihin ang Diyos. Amen. So, hope na mayroon po tayong natutunan sa ating pag-aaral na ito ng salita ng ating Panginoon. Amen. In our conclusion, living in Spirit-filled life is essential for every believer who seeks to walk closely with God and fulfill His purposes. Amen. So, mahalaga po ito bilang manampalataya kay Kristo, yung pamumuhay natin na puno ng Holy Spirit. Okay, so tayo ay mabuhay, na tayo lumalakad ng malapit sa Panginoon, na mapangyari natin ang kanyang mga layunin sa ating buhay. It is a life characterized by surrender, obedience, and intimacy with the Holy Spirit, who empowers and guides us in all aspects of our lives. So as we yield to the Holy Spirit, take note, allow Him to work in and through us. We experience transformation, growth, and deeper understanding of God's will for our lives. The fruits of the Spirit manifest in our character. Amen. And we are equipped to serve others, share the gospel, and bring glory to God in all that we do. Yun ang nice ng Diyos. So living the Spirit-filled life is not always easy. So hindi madali, but it is a journey of faith and dependence on God. Kailangan dumipindi lang tayo sa Panginoon. So through prayer and worship and studying the Word, so take note, we can cultivate a deeper relationship with the Holy Spirit and experience His presence in a tangible way. Amen? Sarap, maranasan natin yung presence ng Panginoon, ang presence ng Holy Spirit. So, we continually seek to be filled with the Holy Spirit. Tuloy-tuloy nating hanapin ang pagpupuno ng banal na Espiritu, allowing Him to lead us. Ayan natin siya yung manguna sa atin, guide us and empower us to live out our faith boldly and authentically. So may our lives be a reflection of God's love, grace, and power as we walk in step with the Spirit each day. Hallelujah. So by applying this key lesson, take note our daily walk with God, so we can experience the transformative power of the Holy Spirit and live the Spirit-filled life that glorifies Him in all that we do. So, yun yung ating application sa ating pag-aaral na ito. So, tayo po ay lumakad araw-araw. Amen? Kasamang Diyos. So, we can experience, maranasan natin yung kanyang transformative power. Amen? Of the Holy Spirit. And live a Spirit-filled life. Na tayo mabubuhay na puno ng Espiritu ng Diyos. Buhay na puno ng Espiritu ng Diyos that glorifies Him, na ibigay sa Kanya ng kalulatian in all that we do, sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Hope na mayroon po tayo natutunan sa pag-aaral na ito.
So, in our short recap, sa ating pong pag-aaral na ito about living spirit-filled life. So, napakahalaga na hindi natin ito makalimutan. So, yung ating interrogative statement, how to live a spirit-filled life. First, surrender to God. Suko natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Yun ang nais ng Diyos. The second is prayer and intimacy. Amen. So, kailangan ng ating prayer life ay linangin natin yung ating intimacy with God. So, napakahalaga. Purihin ng Diyos. So, pangatlo, so nais ng Diyos na ang ating buhay ay talagang nabubuhay tayo para lamang sa Kanya. Tayo lumalakad sa pananampalataya. Amen. Purihin ng Diyos. Walking in faith. Napakahalaga po yan sa paglakad natin sa pananampalataya. And obedience to God's Word. Pagsunod natin sa salita ng Diyos. Amen. Napaka-importante po. Lagi tayong sumusunod sa salita ng Diyos. Yun yung paglakad sa Holy Spirit. Amen. At siyempre, yung Holy Spirit, fruit of the Spirit, ay pinahayaan natin na mag-manifest sa buhay natin. Yung fruit of the Holy Spirit and empowerment for service. Amen. So, purihin ng Diyos. So, tayo mukot manalangin. Lord, thank you sa mga paalala mo sa salita. Na nais mo kami mabuhay na laging puno na yung banal na Espiritu. Marami pong salamat o Diyos. Purihin yung pangalan. Hallelujah. Tas lamang po natin ating dalawang kamay. Sabihin natin panalangin ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbubas yung harapan, humihingi pa ako ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po kanyang banal ng dugo, binubuksan ko ngayon aking puso, tinatanggap kita Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, bless niyo po lahat na nakinig ng salita, mga tumanggap sa iyo, lubusan kailang makilala sa malalim at bibiyang kapalaran. Marami pong salamat. Pagpalaan nyo rin po, Lord, ang mga nakinig ng salita. Ano man ang kailang pangailangan, katagpuin nyo po, Lord, ang mga may karamdaman. Pagalingin nyo po ng kailangan ng pinansyal. Mag-miracle ka sa kailang pinansyal needs. In Jesus' name, Amen. Amen. So, konting paalala po mga kapatid. So, every Thursday po, ang ating midweek service tuloy-tuloy po, 6:30 p.m. So, pamagitan po ng ating FB Live. Ganoon din po ang ating panalangin. Every Wednesday rin po. Through Google Meet, alas 8 ng gabi. Encourage everyone to participate or to join ating on-site prayer every Saturday, 8:30 in the morning. I encourage everyone to join. Okay? At siyempre, ang ating Sunday service, every Sunday, 9 o'clock in the morning. Yun lang po yan sa may Ilibit Town Center. Harap lang po sa may Sabangan Building. Sa third floor po tayo. Sa baba, City Savings Bank. Nasa third floor lang po tayo. Every Sunday, 9 o'clock in the morning. So, encourage everyone to attend. Amen? So, purihin ng Diyos. So, God bless po sa lahat. Bye-bye.